Okay, ang segment na ito ay ating, isasalarawan itong pambubudol talaga ng, Marcos na ito 'no. Kasi ito talaga yung bumenta, talagang bentang-benta talaga ito nung panahon nung kampanya. Sabay-sabay natin panoorin at bilangin natin kung ilang beses niyang sinabi yung katagang ito. Panoorin natin. Tatakbo dahil ang aking layunin, ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis. Lahat ng sakuna na inabutan ng ating mahal na bansang Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo ay nagkaisa. Hinarap natin lahat ng kahirapan. Hinarap natin lahat ng sakuna. Hinarap natin lahat ng krisis na isang buong loob, isang Pilipinas na nagkakaisa, na nagmamahalan, na nagtutulungan. Kung ang isang tiga-Norte at ang isang tiga-Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa, sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas. Kami po ay umiikot sa buong Pilipinas at aming sinisigaw at aming ibinabalita sa ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Ang mensahe ng pagkakaisa na tinatanggap ng mainit ng ating mga kababayan. At sa pag-iikot natin ay nakita natin na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po magugulat ang mga nakikita at naririnig natin. Dahil po, kailangan na natin ibalik ang ating ugaling pagmamahal, ang ating ugali ng makabayanihan. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi dapat na rin natin isabuhay ang ating pagmamahal at pagkakaisa sa ating lipunan. Sa aming pag-iikot, sa aming pagdadala ng mensahe ng pagkakaisa, ay dahang-dahang naririnig natin mula sa taong bayan. Ang tinig ng boses ng Pilipino ay palakas ng palakas hanggang ito ay nagiging sigaw ng pagkakaisa. At ang sigaw ng ating kababayan, kasama kami sa pagkakaisa. Kasama kami sa kaunlaran. Kasama kami sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. At ang aking sinimulan na isang adhikain ay nagkaroon na tayo na tinatawag na kilusan ng pagkakaisa. Ang kilusan na pinagsasama natin lahat ng Pilipino. Pinagbubukod-bukod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Ipagpatuloy po natin itong natin nasimulan na kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang pagtulong natin sa bawat Pilipino. Ito ang nasa puso ng bawat Pilipino. Kaya ipagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa. Dumadami na tayo, sama-sama na po tayo, nagkikita, nagkakasundo. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay,
siguro naman mapapagsunduan natin na tayo, mahal natin ang Pilipino. Nasubok ng kahirapan, wala pong Pilipino na hindi nangangailangan ng tulong. Kaya dapat na po na tayo ay magkaisa. Dapat na po ay pagpatuloy ang ating kilusan hanggang tayo'y makatagumpay. At hindi tagumpay lamang ng halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas, pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Okay. So nakita niyo naman kung sino yung mga taong kasama niya yan nung sinasabi niya ng 20 times, 20 beses na binanggit yung pagkakaisa, 'no? Ewan ko nga parang binilang ata nila o talagang sinadya nila na 20 times na banggitin yung pagkakaisa. O nandiyan si Attorney Vic, 'di ba? Attorney Trixie nung time na 'yan. Ayan pa yung kinakatakutan niya dati si Professor Clarita Carlos, 'di ba kinakatakutan niya 'yan kasi magaling niyang magtanong. Ah, Ngayon tingnan naman natin sa kasalukuyan, ano nangyari? Ni minsan hindi niya mabanggit. Tingnan natin, At tayo 'yan. sapagkat po, sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito, sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Sa negatibismo na tila bumabalot sa ating bansa, na binabaluktot ang ating kakayahang umusbong. Ang mga napabanggit ko, mga bayani, ang patunay na kahit gaano kahirap ang hadlang, kaya nating umunlad at magwagi. Okay. Grabe grabeng pambubudol. Bentang-benta yung word na ginamit niya na pagkakaisa. So, marami ang naniwala na ang dating niya kasi dun is unifying leader, eh. Parang pagkakaisa kasi, ikaw ba naman ilang beses mong itatak sa kokote ng mga tao yung pagkakaisa. So, isa 'yan sa naging reason kung bakit din siya nanalo dahil nga, naniwala sila na kaya niyang pagkaisahin yung mga taong bayan. Pero ang nangyari nung nanalo na siya, una niyang tinanggal ay si Attorney Vic Rodriguez. And then paunti-unti na 'yan, sunod-sunod na 'yan, Attorney Trixie, Professor Clarita Carlos, and tuloy-tuloy na 'yan hanggang sa nakita natin ngayon nag-aaway na, 'di ba? Including the VP, hindi niya kayang ipagtanggol. And kung dito nga sa kasalukuyan kung nakikita ninyo, 'di ba, ultimo, I think first time in the history of Philippine politics na ang nag-aaway yung Senado at ng House of Congress, 'di ba ngayon? Kasi kung ikaw ay isang leader na marunong magkaisa or kaya mong pagkaisahan yung mga tao, eh, okey. Kung ikaw yung tao na kaya mong pagkaisahin yung mga tao, hindi ka papayag, na mag-away itong Senado at House of Congress, 'di ba? Kung yun pa lang hindi mo kayang pagkaisahin, you're not worth it to be a leader. Kasi hanggang salita ka lang, yung pagkakaisa pero ang mga taong napagkaisahan, nakipagkasunduan mo ay yung mga enemy of the state pa man din, yung mga ah, kumakampi doon sa mga rebelde, yung mga dilawan, 'di ba? Dati, 'di ba, kinokondena yung madikit ka lang kay Pinoy, madikit ka lang, may picture lang kayo, sasabihin dilawan ka na, pero ito talaga lantaran na nakikita natin na magkakasama sila. So, magaling talaga itong mambudol.
Um, Tignan na lang natin kung ano kaya ang mangyayari sa susunod pang mga taon, kung meron pang susunod na taon para sa kanila. Hanggang sa muli, sama-sama po tayong magkaisa